Magandang tanghali po dito sa UK, sa Pilipinas. Magandang gabi po. At saan man pong dako kayo ng mundo naroroon, isa pong mapagpalang araw ang aking pagbati inihahatid sa inyo. Ngayon po ay tayo ay magsasama-sama na naman upang tayo magkinig ng mabuting balita ng Panginoon. Let me call Sister Shirley po for our opening prayer. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na dakila. Wala po kayong katulad, Panginoon. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kapapaang loob. Taos puso po kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong awa, at sa iyong buhay na ipinagkakaloob mo sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. At hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay na upang kami, Panginoon, ay nararapat tumanggap ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tumanggap ng iyong mga banal na salita sa pamamagitan ng iyong sa iyong banal na pangalan ay naway pagkalooban mo po, Panginoon, si Brother Albert ng talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa taong ito, Panginoon, sa aming pinuno, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, na naririto, Panginoon, na ang bumubuo po, Panginoon, ng iyong gawain ito, the Church of God in Christ Jesus, ay iyo pong pagpalain at pagkalooban mo ng mahabang buhay, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon. Nais po namin matuto at mapagtagumpayan namin ang aming buhay sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Itinataas ko po, Panginoon, ang mga nagkikinig, ang mga nag-viewing, ang mga nagsusubscribe, Panginoon. Saan man silang dako naroroon, Panginoon, na iyo pong pagpalain din po, Panginoon. Ang buo naming pamilya, Panginoon, ay iyo pong patnubayan at gabayan sa landas ng kanilang buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong magandang pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po kayong kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kami makaakay pa ng mga kaluluwang nalalayo sa landas ng iyong sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Naway matamas sa rin nila ang aming nararanasan sa kasalukuyan, Panginoon. Hipuin mo po sila, Panginoon, at sumunod sa iyong, naway sila'y sumunod sa iyong panawagan, Panginoon. Gamitin mo rin po kami, Panginoon, na makatulong sa kapwa, Panginoon, at magbigay ng magandang mga balita, Panginoon, na natututuhan namin sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, awa at mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The
Forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his sleep does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay ating maririnig ang inspirational talk ng aking brother husband. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Saan man po daw kayo naroroon, sa mga nakikinig sa iba't ibang parte ng mundo. Ang akin pong ibabahagi sa inyo is mula po sa aklat ng Lucas sa chapter 8 verses 4 and the following. Ito po ay tungkol dun sa kaminhaga ng maghahasik. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kaniya ay nagsalita siya sa pamagitan ng isang talinhaga. Ang manghahasik ay yumaon upang manghasik ng kanyang binhi at sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan at napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. At ang iba'y nahulog sa batuhan at pagsibol ay natuyo, sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog sa mga dawagan at tumubong kasama ang mga dawag, at iyaoy ininis. At ang iba'y nahulog sa mabubuting lupa at tumubo, at nagbunga ng tigi-100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga pakikinig ay makinig. Kung dito po sa talinhagang ito ng Panginoon, ipina, ipinahihiwatag po natin yung pong mga butil na inihahasik po rito, ayun po yung salita ng Diyos at ang tagapaghasik po ay ang mga mangangaral na kagaya po ng ating mangangaral, si Brother Albert, na tayo po mga nakikinig ay pinakukumpo rito kung ano po yung klase ng mga nakikinig sa salita ng Diyos. Kung ibabatay ko po ito sa aking karanasang pananampalataya, ah, doon po sa mga binanggit dito na simula po roon sa doon po sa yung po mga nahulog sa tabindaan, kung itutuloy ko po ang pambasa, ay ipinaliwanag po ng Panginoon sa Kristo na kung ano po ang klase ng mga nakinig dito po sa verse, simula po sa verse 12, at ang mga tabi ng daan ay ang
nangakinig. Kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. Ah, Marami po ang na dini-distract po ng masamang espiritu, yung mga lalong-lalo na po yung mga interesado, yung mga talagang excited na mapakinggan yung mga salita ng Diyos, at marami pong distraction. Ito po ay noong ako ay bago-bago sa gawain, nangyayari po ito sa akin, nararanasan ko po ito, maraming distraction, mga kung ano na po yung mga para lang ma-focus ang aking isip sa ibang bagay. At doon po sa pangalawa, at ang nahulog sa dagawa nga ito yung mga nangakinig at samantalang sila ay nagsisiayon sa kanilang lakad at iniini sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay nito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Yan po yung mga taong nakikinig na yung pinapriority po yung mga makamundo na sa halip po tayo ay magpo-focus sa salita ng Diyos, naaagaw po yung ating atensyon na kung saan po tayo na nag saan-saan po na napupunta yung ating pag-isip sa halip po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po sa verse 15 at ang mga mabuting lupa ang sa mga mabuting lupa ay mga pusong pintiman at mabuti na iniingatan ang salita, pagkakarinig at nangagbubunga, may pagtitiis. Sa pagtagal po ng ating pakikinig ng aral ng salita ng Diyos ay ito po ay kung ating pinagninilayan, kagaya nga po nun nasabi ko sa aking karanasan, sa pagninilay ko po sa salita ng Diyos ay ito po ay unti-unting tumitiim sa aking puso, naunawaan ko ang mga salita ng Diyos na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, sapagkat dumarating po yung panahon na talagang kung kayo magpo-focus sa pakikinig ay maiintindihan natin, darating po yung panahon na tayo makakaunawa sa salita ng Diyos, ipagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu, yung pangunawa na yung maiintindihan natin yung kanyang mga aral, kung talagang tayo po ay bukal sa loob ang ating pakikinig at pagdalo ng kanyang banal na gawain. At yan po ay aking nararanasan sa aking buhay at bilang patotoo po, ako po yung unang-una nagpapasalamat doon sa mga taong ginagamit ng ng ating Panginoon sa mga taong nananalangin na para sa bawat isa sa atin na yung po mga panalangin ninyo ay hindi nasasayang para yung mga panalangin nyo sa amin, sa aming buong sambahayan, sa aking mga anak. Lahat po na ngayon ay meron pong magandang naging ika nga po ay naging bunga para sa mga tao na lalong-lalo do'n sa aking buong sambahayan na talagang tumatalab po yung mga panalangin niyong mga kapatid. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na na naandiyan kayo, nagpapagamit kayo sa ating Panginoon na upang ipanalangin ang bawat isa sa atin. Hindi man po ako nakakadalo ng araw na yon, ay ngunit ako po ay kasama ninyo palagi sa pananalangin ng mga oras na yon. At dito nga po sa aking binasa sa inyo dito po sa aklat ng Lucas ay ito pong talinhagang ito ay ipinahihiwatig sa atin kung ano yung klase ng mga nakikinig ng kanyang mga banal na salita, kung saan tayo kabilang doon. At ayan po ay kung atin pong paglalabanan yung mga pagsubok sa ating buhay at ating ibibigay sa ating Panginoon ay nasiya na yung
kumilos para sa atin ay tayo po ay magiging mapapagaya po tayo sa matabang lupa na wala pong kahit isang ika nga po ay magiging sagabal sa ating pakikinig. Mauunawaan natin ang mga salita ng Diyos pagdating ng panahon. At napakaganda po nitong talinhagang itong ipinakalob sa atin ng ating Panginoon sapagkat ito po ay bagamat dinaan niya sa talinhaga ay sa kagaya natin na mananampalataya, ito po ay ating mauunawaan sapagkat ito po ay tinanong din sa kanya ng kanyang mga alagad kung bakit niya nasabi, kung bakit niya naiging halimbawa ang talinhagang ito. At ito po ang sinabi sa aklat po dito po sa aklat ng Lucas chapter 8 sa verse 9 po. At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano kaya ang talinhagang ito. At sinabi niya sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos datapwat sa mga ibay, sa mga talinhaga, upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Gusto po ito na ito po ay nararanasan ko kahit po ako bumasa ng salita ng Diyos ko. Minsan ang hirap ko pong intindihin kung ano pong ibig sabihin noon. Kaya kung minsan po kung hindi ko naiintindihan, tumatawag po ako kay Brother Albert sapagkat alam ko na at kita naman po natin na siya po talaga yung ika nga po rito, pinagkalooban po siya ng kaalaman na galing sa Diyos. Ipinagkaloob ang makakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa iba'y talinhaga. Sa kagaya ko po, talinhaga po yung ipinapaliwanag upang madali ko pong maintindihan yung yung ibig sabihin na kagaya nga po ng sinabi dito na yung mga salita ng Diyos, yun po yung ipinaghahalimbawa na yun po yung mga butil na inihasik. Yung pong inihasik na yun po yung nagpapalaganap, nangangaral, yung po mga mangangaral, sila po yung maghahasik. At kaya nga po kung hindi talaga po pinagkalooban yung mga ngaral ay sa halip po na madadala sa kaligtasan yung mga nakikinig ay mapapahamak sapagkat yung pong hindi man po natin masisisi sapagkat sa kakulangan po ng kanilang kaalaman ay kung ano na lamang po yung nababasa po yung banal na aklat ngunit iba po yung pagkakaunawa, iba po yung pagkakaintindi nila kaya ang kinahahantungan yung iba pong grupo na hindi tama yung paliwanag sa salita ng Diyos ay sa halip po na maliligtas ay maliligaw, natutuon po sa isang bagay lang, marami pong pinagtutuunan sila na ito lang dapat ang gawin, ito po yung makakapagligtas. At kaya napaka hindi po swerte ang term po ron na pwede ko sabihin ay bless po natin na mga pinagkalooban tayo ng isang mangangaral na talagang galing sa Diyos ang niaaral. Kaya ako po nagpapasalamat at unti-unti ay ika nga po ay nauunawaan ko yung salita ng Diyos. Ika nga po rito sa aklat sa chapter sa verse 8. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga ng tig-100. Pagkasabi niya ay sa mga ng mga bagay na ito ay sumigaw ang mga may makinig na ipakikinig ay makinig. Kaya patuloy tayo sa pakikinig mga kapatid. Huwag po natin baliwalain yung ating napapakinggan although ito'y masakit sa ating sarili na ititanggapin ay ito pong iniaaral na ito sa atin sa pamamagitan ni Brother Albert ay ito po ay ako po ay naniniwala na at napapatunayan naman po natin na ito galing talaga sa Diyos ang mga aral na ibinibigay niya sa atin. At yan lamang po mga kapatid sa araw na ito at maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus.
Amen. Ngayon naman po ay atin nang maririnig si Brother Albert para sa ating Word of God this week. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang gabi naman dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At sa lahat na maaring makapakinig ng ating munting pag-aaral na ito ay magandang araw po sa inyong lahat. Actually, ang paliwanag ni Brother Randy ay ayon naman dito sa ating Ebanghelyo, talagang sabi nga mayroong mga pinagkalooban ng pagkaunawa ng salita ng Diyos at yun gift from God. Kaya kung nasabing gift dahil sinasabi ng banal na kasulatan na yun ay gift from God. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 from verse 9 from verse 8. For to the one is given through the Spirit the utterance of wisdom, yung karunungan. And to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit. For to one is given, so ito'y bigay ng Diyos, bigay. So, ang pagbibigay na ito ng Panginoon, kasi may isinulat din si Saint Paul dito rin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 14 verse 36. Ang sinasabi po rito ni Saint Paul sa 1 Corinthians chapter 14 verse 36, or was it from you that the word of God came, or are you the only one it has reached? Meron ho kasi talagang pinagkaloob. Meron namang dinatnan lang ng salita ng Diyos. Ay ibig sabihin ng dinatnan, nakapakinig ng salita ng Diyos, dinatnan. Yun namang isa, sa kanya dumating ang salita ng Diyos. Kung sa wikang Tagalog po, babasahin ko dito sa aklat ng 1 Corinthians. 1 Corinthians may mga advertisement pa itong aking app. First Corinthians chapter 14 verse 36. Ito po sinasabi. Meron po kasing dinatnan ng salita ng Diyos at meron namang tumanggap ng salita ng Diyos at meron namang dinatnan lang. Dito sa 14:36. Ang sabi po rito ni Saint Paul, sabi kang Tagalog, binasa ko kanina, English eh. Ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? So meron po talagang nilabasan ng salita ng Diyos. Merong gift na tinanggap mula sa Diyos. Nilabasan ng salita ng Diyos. O sa inyo lamang dumating. Yung sa inyo lamang dumating, maaari nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero iba yung siyang pinagkalooban na siyang nilalabasan ng salita ng Diyos. Iba yun. Kaya doon sa binasa ni Brother Randy, kung atin pong titingnan, pero sa isang aklat, the same din yun eh. Doon sa aklat ng Mateo, chapter 13, verse 11. Ito po yun ding binasa sa Lucas chapter 8. Pero sa Mateo, nakasulat din po yun. Ito sa Matthew chapter 13, verse 11. At sumagot siya at sinabi sa kanila,
sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Ang kausap dito ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang mga alagad. So ito talaga ang gifted. Ito ang pinagkalooban ng karunungan ng salita ng Diyos. Sila yung mga nilabasan ng salita ng Diyos. At tayo naman, siyang tumatanggap ng mga salita ng Diyos. Sila kasi ang talagang pinili ng Diyos itong mga ito. Pero sa bagong tipan, sa mga nakaraang panahon, sabi nga ni Brother Randy, mahirap ipaliwanag ang salita ng Diyos. Mahirap, marami talagang nahihirapang ipaliwanag ang salita ng Diyos. Bakit? Ano ang dahilan? At mahabang panahon, ako'y basa ng Biblia, hindi ko maintindihan ng mga nakakaraang panahon sa aking buhay. Bakit hindi ko maintindihan? Kasi meron pong dahilan kung bakit talagang hindi maintindihan. Sa lumang tipan, kung babasahin po natin dito sa aklat ng Daniel. Dito sa aklat ng Daniel, chapter 12, verse 4. Ayan, ang sabi rito. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Nakasarado kasi. May tatak ang aklat. Kaya long time hindi may paliwanag ang salita ng Diyos. Napakahabang panahon. Ligaw ang tao. Hindi may paliwanag ang salita ng Diyos kasi may tatak, nakasealed ang salita ng Diyos. Sealed. Ayan. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo mga salita at tatakan mo aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Sa kawakasan, mabubuksan. Anong palatandaan na tayo nasa kawakasan? Tuloy natin pagbasa. Marami ang tatakbo ng paruot parito at lalago. Ang kaalaman ay lalago. Dito sa panahong ito, ng huling araw na sinasabi ng Biblia na kung saan sumilang ang ating Panginoon Jesucristo kasi yung silang ng ating Panginoon Jesucristo, yun kung sabihin ng Biblia sa mga huling araw na ito. Ayan, ay dito sa huling araw na ito, ang palatandaan na mabubuksan na ang nakaselyong aklat, ay narito, marami ang tatakbo ng parito at ang kaalaman ay lalago. So, yung teknolohiya lalago, isang palatandaan. Ang pagkasarado ng aklat hanggang sa mga huling araw. Basahin nga natin dito sa aklat ng Hebrew. Aklat ng Hebrew chapter 1. Ayan. Basahin natin chapter 1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan mga propeta. Yan ang ginagamit na medium ng Diyos para makipag-communicate sa tao, yung mga propeta. Ay nagsalita sa verse 2. Hebrew chapter 1 verse 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So yung palang pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo, panahon ng kanyang pangaral, consider sa Bible na huling araw na ito. Na siyang itinalagan na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Kaya tama yung sabi sa aklat ng Daniel na sa mga huling araw na ito, isasarado nga ang aklat simula nung panahon ni Daniel hanggang sa huling araw na ito na pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Ipagkakaloob na ng Diyos ang pagkaalam sa hiwaga at sikreto ng kanyang salita. Kaya noong mga unang panahon, uhaw ang mga tao sa salita ng Diyos. Hindi nila maintindihan ni maipaliwanag. Pero sa patnubay ng ating Panginoon Jesucristo, sa mga huling araw na ito, nabuksan. Kaya kung babalikan natin yung binasa ni Brother Randy doon sa aklat ng Lucas chapter 8. Ayan, Lucas chapter 8.
Lucas chapter 8, verse 9. At tinanong siya ng kanya mga alagad kung ano kaya ang talinghagang ito. At sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa mga ibay sa mga talinghaga upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita at mga karinig ay huwag silang makaunawa. So, nakakarinig naman tayo nung nakakaraan pero hindi natin maintindihan. Ang mga alagad, ang pinagkalooban niya talaga ng pagkaunawa. Sila ang talagang tumanggap ng gift. At tayo naman mga huli na tinuruan ang mga alagad sa pamamagitan ng mga banal na salita ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay nagsitanggap ng pagkaunawa. Kasi yan ay long time na itinago yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. Babasahin ko nga sa inyo para maintindihan natin mabuti. Dito sa aklat ng Roma, chapter 16, verse 25. Ito. Chapter 16 from verse 25. Babasahin ko sa inyo. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag na hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. So itinago ang hiwaga sa panahon. So mahabang panahon, hindi maintindihan ng salita ng Diyos hanggang sa dumating ang huling araw na ito na kung saan ipagkakaloob ng pagkaunawa. Ito, sa verse 26, datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Ayan, no? Datapwat nahayag na ngayon. Itinago. Pagkatapos sa mga huling panahong ito, inihayag na. At yun ang dahilan kung bakit sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga pinili na alagad, ang sabi niya, to you it has been given to know the secret of the kingdom of God. For others, they are in parables, so that seeing, they may not see, and hearing, they may not understand. So meron talagang pinagkalooban ng Diyos ng pagkaunawa. Sabi nga ni Brother Randy, meron mga taong pinagkalooban. At yun ay gift. Hindi dahil sa mataas ang pinag-aralan, hindi dahil sa mayaman ng isang tao, hindi dahil sa makapangyarihan ng isang tao, meron na siyang gift noon. Katunayan, ang Biblia sinasabing ang pinagkakalooban ng pagkaunawa ay yung mga simpleng tao. Hindi yung mga aristokrat na tao pinagkalooban ng karunungan ng pagkaalam ng salita ng Diyos. Noong panahon ni St. Paul, narito po ang kanyang sinabi kung sino yung mga pinagkalooban ng pagkaunawa. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 from verse 26. 26. Ang sabi po rito ay ganito. Ito po pinagkalooban ng mga pagkaunawa o binigyan ng wisdom. Pero kagaya po na nasabi ko, hindi dahil sa siya ay matalino, hindi dahil siya ay mataas ang pinag-aralan, hindi dahil sa siya ay mayaman, hindi dahil sa siya ay makapangyarihan, kundi merong mga pinagkalooban ng Diyos ng kanyang karunungan na mga simple lang. Ito po sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and the following. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standard. Not many were powerful. Not many were of noble birth.
but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. So makikita natin, sabi nga ni St. Paul, ang mga pinagkalooban ng pagkaalam o karunungan ng Diyos, hindi yung mga powerful, hindi yung mga matatalino sa daigdig na ito, hindi yung malalakas, kundi ang pinili niya yung mga maliliit, mahihina, yung para bagang walang masyadong kwenta sa daigdig na ito, pinagkalooban niya yun. Kaya makikita natin na yung may kababaang loob, makikita natin pinagkakalooban talaga ng karunungan ng Diyos. Yung may kababaang loob. So, ito malinaw na katotohanan na talagang naririto ang pagkakaloob ng Diyos. For consider your calling, brothers, yung pagkatawag sa inyo. Not many of you were wise. Tagalogin nga po natin ito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and the following. Ito po sinasabi. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang marami marurunong ayon sa laman, hindi ang marami ay may kapangyarihan, hindi ang marami ay mahal na tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. So makikita natin dito yung palang hindi dahil sa may pinag-aralan ng isang tao tinawag na siya ng Diyos. Hindi pangkaraniwan pala, hindi yun ang tinatawag, kundi yung mga parang mahihina, parang walang pinag-aralan masyado. At totoo naman yun. Dahil dito po sa Aklat ng Gawa, mababasa po natin kung ano yung ipinagkaloob sa mga apostoles. Ayan. Tingnan ninyo sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 13, kung anong katayuan ng mga apostoles na pinagkalooban ng karunungan ng Diyos. At sabi rito sa Aklat ng Gawa, chapter 4, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at pagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. So malinaw na ang pagkakaloob ng karunungan ay hindi dahil sa mataas ang pinag-aralan, hindi dahil sa ikaw ay noble na tao, galing ka sa mga may sinasabing pamilya, kundi kung minsan mas pinipili ng Diyos yung mga mabababa at mahihina, kagaya nitong si San Pedro at si Juan. Sabi ng banal na kasulatan na makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. So ang akin pong nais na bigyan diin lang dito ay yung tungkol sa tawag ng Panginoon. Yun sa tawag. Ngayon, balikan naman natin yung binasa ni Brother Randy na tungkol doon sa Lucas chapter 8 from verse 4. Ayan. When a great crowd was gathering and people from town after town came to him, he said in a parable, a sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell along the path,
and was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it, and some fell on the rock, and as it grew up, it withered away because it had no moisture. And some fell among the thorns, and the thorns grew up with it and choked it. And some fell into good soil and grew and yielded 100-fold. And as he said these things, he called out, "He who has ears to hear, let him hear." So my dear brothers and sisters, mayroong mga tainga na talagang hindi nakakaintindi, hindi nakakarinig. Meron naman tainga na talagang pinagkalooban ng Diyos ng pagkaunawa ng kanyang mga banal na salita. At ang mga apostoles ay kinausap nila ng sarilinan. Hindi niya sinabi yung sikreto ng sower sa karamihan. Ibinukod niya ang kanyang mga apostoles, nagtanong ang kanyang mga apostoles tungkol doon sa kahulugan ng parabola, kanyang kinausap ang mga apostoles ng sarilinan. Na sabi niya, "To you it has been given to know the secret of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that seeing they may not see, hearing they may not understand." So yun nga po ang nagiging problema, yung hindi pagkaunawa. Kaya kung minsan, ang salita ng Diyos ay nadidistorted. Kahit iisang Biblia ang binabasa, nagkakaiba-iba dahil sa mga pansariling interpretasyon ng Biblia. Nagkakaroon ng pagkakamali, kaya mayroon lumalabas na mga bula ang propeta. Although the same Bible that they are using, but because of their the way they understand it is different to what is really written. Kung anong intensyon ng tunay na sumulat sa Biblia, hindi na aabot ng mga mangangaral na iba. Kaya lumalabas na parang sila ay mga false prophet. O lumalabas na sila ay parang mga bulang na tiga-akay. Kumbaga man, ang mga interpretasyon nila sa Biblia ay nakakaakit ng pandinig ng tao. Lahat ay puro mga pagpapala, ang mga sinasabi nakakaakit. Puro pagbibigay ng pera para lalo nang sumagana raw ang buhay, magbigay na magbigay. Gayon. Mga bagay na nababasa rin naman sa Biblia. Nababasa rin sa Biblia. Pero merong mas malalim na kahulugan tungkol doon sa mga bagay na iyon. Kaya meron dito sa Biblia sinasabi na nangangaral na hindi naiintindihan ang kanilang iniaaral eh. Meron dito nangangaral na gano'n. Dito sa aklat ng 1 Timothy chapter 1, verse 6, from verse 6. Certain person by swerving from this have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. Now we know that the law is good if one uses it lawfully. Alam natin na mabuti ang batas kung ginagamit natin ito sa tamang pamamaraan. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers. So makikita natin dito, mayroon palang mga ngaral na talagang walang pagkaunawa. Desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. Kahit na yung kanilang buong tiwala na ipinapahayag ay
lumalabat na parang kulang ang kanilang pagkaintindi at pagkaunawa. Meron palang mga gayon. So my dear brothers and sisters, balikan natin uli yung ating Luke chapter 8 from verse 9. Sabi rito sa inyo, ayan, to you it has been given to know the secret of the kingdom of God, but for others they are in parable, so that seeing they may not see and hearing they may not understand. Now, ito ang paliwanag ng ating Panginoon Kristo tungkol doon sa parabolang naunang binasa. Now, the parable is this seed, yung buto, yung pala yung word of God. Yung seed. Yung pala ay yung salita ng Diyos. The one along the path are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their heart, so that they may not believe and be saved. So, yung palang butong ito na inihahasik salita ng Diyos. At yung mga nandito sa tabing daan, ito raw yung mga nakarinig. Nahasik sa tabing daan, ito raw yung nakarinig. Ay pagkatabing daan, matigas ang lupa, my dear brothers and sisters. Hindi makabaon yung seed. Kaya dumarating ang dyablo dahil mababaw ang pagkakatanim, narinig pero hindi naintindihan, ikinukumpare sa lupa na laging dinadaanan ng paa, matigas, hindi bumabaon yung buto o yung salita ng Diyos, matigas ang puso, hindi nabaon, dinadagit ka agad ng dyablo yung salita na napasik. Yun yung lupa sa tabing daan. At doon sa verse 13, and the one on the rock are those who when they hear the word, receive it with joy. But these have no root. They believe for a while, and in time of testing, fall away. Yun namang ibang butil, napahasik doon sa bato. Sa bato. At talaga namang galak na galak nung marinig ang salita ng Diyos. Pero mga batong puso ito, hindi tumatanim yung salita ng Diyos. When they hear the word, receive it with joy. Talagang galak na galak. But these have no root. Hindi nagkaugat. They believe for a while. And in time of testing, fall away. Kasi yung kasing salita ng Diyos, pagka dumarating sa buhay ng isang tao, at mababaw ang pagkakatalab, pagdating ng kaunting pagsubok sa buhay ng taong iyon, bumibitaw kaagad siya sa kanyang paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya bumabagsak siya. At ito namang verse 14, as for what fell among the thorns, kasi merong dawagan. Sa mga parte ng lupa, merong mga dawagan o tinikan. Kung bagasakman, malago ang damo sa parting yon, pero napatalsik yung butil, yung seed. Yun ang salita ng Diyos. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. So yung napatapon sa dawagan, kasi ang butil, kung literal lang ating pag-uusapan, pag pumatak yun sa malalagong damo, once siya ay mahinang klase ang pagtubo kasi mas malago ang damo mahina. Kaya sinisiil siya ng damo, hindi siya makalago na mabuti. Pag sibol ng butil, hindi makalagong mabuti kasi mas malago yung damo sa kanyang paligid. Ang mga damong ito ay sinasabi rito sa Biblia na yung mga cares and riches and pleasures of life. Ito ang mga nagchochok upang masunod ang kalooban ng Diyos. Maraming pleasures of life. Halimbawa, gustong-gusto nga lumapit sa Diyos. Pero paano yung aking bisyo? Ito ang nagpapaligaya sa akin.
Akin bang aalisin ang bisyong ito para tanggapin ang salita ng Diyos? Pero mas nananaig yung kapangyarihan ng kanyang mga bisyo na chochok yung kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung cares and riches and pleasure, yung kasiyahan ng ating sarili, nagchochok doon sa ating pagnanasa na masunod ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, yung mga taong nakikiapid, gusto niyang sumunod sa salita ng Diyos, pero hindi siya makaiwas doon sa kanyang bisyo na pangangalo niya at pakikiapid. Nachochok yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay yung mga butil na napahasik sa dawagan na maraming mga temptation o mga bisyo na umaalipin sa isang tao na nagpapahina sa kapangyarihan ng salita ng Diyos upang masunod niya sa kanyang buhay. Yan ang mga larawan ng lupa na kung saan ay nahasikan ng salita ng Diyos. Ang una ay lupa na tabing daan, matigas ang lupa, hindi kumakapit ang butil dahil sa hindi bumabaon, ay dumarating ang mga ibon, tinutuka, dumadating ang mga demonyo at inaalis ang salita ng Diyos. Ang ikalawa ay yun sa batuhan. Ayan, hindi naman mag-ugat dahil bato yun nahasikan. Pero sa unang dating ng butil ng salita ng Diyos, enjoy na enjoy at talagang galak na galak. Pero panandalian lang. Pagdating ng init ng araw dahil bato nga, ay matutuyo. Ganon din yung salita ng Diyos na napahasik sa pusong bato na hindi kumakapit ng husto sa kanyang puso. Pagdating ng counting testing o pagsubok, bumibitaw kaagad siya sa salita ng Diyos. Ito namang nahulog sa dawagan, kagaya ng sinabi ko, ay ang dawag, yun yung mga cares and riches and pleasures of life na nahasikan nga, gustong-gusto rin niya sumunod sa salita ng Diyos, pero paano yung mga bisyo ko na nagpapaligaya sa akin? Paano itong aking mga cares na ito sa aking buhay na hindi ko kayang isakripisyo para masunod ang salita ng Diyos? Dahil doon, hindi namumunga yung butil na tumubo, mahina siya dahil mas malakas yung dawag na nakapaligid sa kanya. Pero dito sa verse 15, as for that in the good soil, they are those who hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience. Ito naman yung lupa, mabuting lupa ito, matabang lupa. Hindi ito dawagan. Sa madaling salita, itong lupang ito ready for cultivation. Ready ang lupang ito na taniman. Naayos na, naalis na yung mga weed nito. Siguro na kumbaga sa pag-prepare ng farm, naalis na yung lahat. Ready na para taniman. At nalagyan na ng pataba. Kaya pagpatak ng butil, ay talagang, ayan, ang sabi rito, as for that in the good soil, they are those who hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience. Kung doon sa Matthew natin babasahin, maganda rin eh. Dito sa Matthew chapter 13, yan din po yun eh. Yan na may Luke 8, ito na may Matthew 13. Kung ating pong babasahin, ayan. Dito sa aklat ng Matthew chapter 13, dito sa verse 8, other seed fell on good soil and produced grain. Pag sinabi pong fell on good soil, kagaya na nasabi ko, parang na-cultivate na yun, naalis na yung mga damo, nalagyan na ng pataba, ready na taniman.
Ngayon, doon napahasik yung butil. Parang inilalarawan lang natin ito sa pagsasaka. Pero actually, ito ay tumatalakay sa salita ng Diyos, na ang butil ay salita ng Diyos. Ito, on the other seed fell on good soil and produced grain. Some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. So ito po yung uri ng lupa na talagang naihanda na ng gusto, na saka na cultivate, na lagyan na ng mga pataba at ready sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kung ihahambing po natin ito sa puso ng isang tao, itong matabang lupang ito, walang anumang balakid sa kanyang puso. Walang agam-agam ng pagdududa, walang anumang mga material na bagay o mga bagay na maaaring minamahal niya na naka-store sa kanyang puso. Kundi ang kanyang puso ay malayang-malaya na tumanggap ng banal na salita ng Diyos. May malinis na puso, malinis na kaisipan, handang-handa ang kanyang puso na tumanggap ng mga banal na salita. At sabi nga rito, some nag-produce ng grain, some are 100-fold, some 60, some 30. So makikita natin dito na pag napatanim ang butil o ang tawag dito, ang seed sa isang matabang lupa, makikita natin kung paano na ang taong nahasikan nito ay makikita mo sa kanyang buhay ang malaking pagbabago. Namumunga ng napakaraming kabutihan sa buhay ng isang tao kapag ang nahasikang puso ng salita ng Diyos ay talagang malinis na malinis. Tanggap na tanggap ang kanyang mga banal na salita. Makikita natin sa uri ng kanyang pamumuhay, malaki ang kanyang pagbabago. Nakikita natin siya namumuhay ayon sa salita ng Diyos, gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos, nagiging matagumpay ang kanyang buhay. So dito sa huling bahagi ng banal na salitang ito ng Diyos, the parable of the sower, saan kayang klase ng lupa tayo naandoon? Tayo kaya'y naandun sa unang bahagi na lupa na tabing daan, o dito sa lupa na mabato, o doon sa lupa na maraming dawagan, maraming mga umiinis sa salita ng Diyos, o dito tayo sa isang lupa na naihanda talagang mayroong pataba at handang-handang hasikan. Ang ating puso po ay tulad ng lupa kung sa pagsasaka. Anong klase kayang lupa mayroon tayo? Anong klaseng puso mayroon tayo sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita? Kung ano man ang nasa sa ating isipan at kung saan tayo naruroon ayon sa klase ng lupa na nahasikan ng salita ng Diyos, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam noon. At kung tayo man ay nasa sa ibang bahagi na hindi kaaya-aya na klase ng lupa, pwede namang tayo pagsisihan natin yung mga bagay na ito sa ating buhay at alisin natin yung mga hadlang na ito na nagiging dahilan upang hindi masunod ang kalooban ng Diyos, upang hindi tumubo ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Alisin natin ang mga dawag na ito sa kaibuturan ng ating puso. Alisin natin ang pusong bato at palitan natin ang pusong laman. Sa bagay, ang Diyos ang gumagawa niyan. Pusong bato at pusong laman. Saan ba yun nakalagay? Sa Ezekiel chapter 36:26. Ito po sabi, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and I give you a heart of flesh. Ang Diyos po may kapangyarihan yan
At kapag yung pusong bato ay inalis na niya sa atin at pinaltan tayo ng pusong laman, ibig sabihin, isang uri ng lupa na handang-handang taniman ng salita ng Diyos. Ang sabi rito sa 27, Ezekiel chapter 36 verse 27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statute and be careful to obey my rules. So pagkatapos po ng ating puso, tulad ng isang matabang lupa ay handa, makapakinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat ang ating puso ay isang pusong laman, hindi pusong bato. Ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa kaibuturan ng ating puso at gagawin niya na tayo makasunod sa lahat ng kanyang mga kautusan at palatuntunan. But still, the very question to each and every one of us is what kind of soil? Anong klaseng lupa na doon tayo nabubuhay? Pero anumang klase ng lupa yan, kung tayo po'y magpapakumbabang loob sa Diyos, ilalagak natin sa Kanya lahat ng mga bagay na ito na nagiging hadlang upang tayo makapamuhay ng maayos, anuman ito yung cares and pleasure of life na humahadlang sa paglago ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kung kaya natin isakripisyo ito, papalitan ng Diyos yung ating pusong bato, yung ating pusong madawag, papalitan niya ng tunay na pusong laman na handang sumunod sa kanyang kalooban. And what will happen after? Blessing after blessing will come into our life. Kapag ating inalis sa mga dawag na ito, pabayaan natin ang Diyos ang kumilos ng kusa sa ating buhay. Siya ay makapangyarihan at lahat ng kanyang intensyon sa buhay ng tao ay para sa ikabubuti niya sapagkat ang susi, siya ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pagmamahal. Ninanais nga niya na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Nawa ang mga salitang ito ng Diyos ay ating pagnilayan sa ating buhay sapagkat ito ay isang magandang bahagdan ng ating pananampalataya kung sino nga tayo sa harap ng Diyos. Tayo ay parang mga lupa, iba't ibang klase ng lupa na mayroong magsasaka ang ating Panginoon Jesucristo. At ang kanyang mga salita ang binhi. At ang lupa na nahahasikan nito ay ang taong nakikinig ng kanyang mga banal na salita. Kung anuman o anumang uri o klase ng lupa tayo pumapatak doon, laging may pag-asa kung tayo'y magkakaroon ng mapagpakumbabang loob sa harapan ng Diyos. Umasa tayo sa banal na dugo na kanya ibinuhos 2,000 years ago sa tuktok ng Kalbaryo na may sapat na kapangyarihan na luminis ng lahat ng uri ng ating karumihan. Iyan ay kung magkakaroon tayo ng mapagpakumbabang kalooban. Pasakop tayo sa Diyos. Tutulan natin ang lahat ng uri ng, basahin na nga natin dito sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 7. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hand, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Ayan. So, sa pamamagitan po ng ating panghawak sa mga salitang ito ng Diyos, tayo po'y sumuko sa Diyos. Ilagak natin ang ating buong sarili completely, spiritually, physically, morally, lahat ng uri ng bahagi ng ating buhay sa Diyos. Siya may higit at mas may magandang plano sa ating buhay. Anuman ang katayuan natin, submit yourself therefore to God. Resist the devil kung ano man yung mga umiinis na parte
sa ating buhay kaya hindi natin masunod, isuko natin sa Diyos. And isuko natin sa Diyos ang mga bagay na ito at mapapagtagumpayan natin ito sa tulong ng Diyos. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hand, you sinner, and purify your heart, you double-minded. So my dear brothers and sisters, nawa yung mga munting aral na ito ng salita ng Diyos ay makatulong at makapagbukas ng isang panibagong buhay sa bawat isa sa atin. Sa puso at sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng tao ay welcome. Maging anuman tayo, sino man tayo, anuman ang katayo ng ating buhay, tayong lahat ay may katiyakan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. At ito ang katotohanan na itinarating niya sa atin. Tayo ay parang mga iba't ibang uri ng lupa. Bahala na tayo sa ating sarili na alamin kung saan tayo nakatayo sa lupang yon. At ating isuko ang ating buhay, ang ating sarili, at muli iihanda ang ating puso sa tunay na pagtanggap ng kanyang mga purong salita na makapaghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Ama at ng banal na Espiritu at ng ating Panginoong Jesus. Amen. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love. Offer you my life. Lead me, Lord. Even though at times I run to go along my way, help me take the right direction, take a road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my life.
time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, Lord. Lead me, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa muli na naman naming pagtatapos sa aming gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtawag ninyo sa aming lahat, Panginoon. Una-una, Panginoon, patawarin po kami sa aming mga pagkakasala, panganagawang pagkakasala, Panginoon. Hugasan mo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon, upang katanggap-tanggap po kami, Panginoon, na makinig na inyong mga banal na salita, Lord. Katanggap-tanggap po kami, Panginoon, sa aming pagsunod, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagsubaybay sa amin, Panginoon, sa pagpapaliwanag, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert, Panginoon, na inyong ginamit upang may pamahagi sa amin, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Lord. Kami po, Panginoon, ay taos-puso pong tumatanggap, Panginoon, sa lahat ng aming napakinggan, Panginoon, at naway gabayan niyo po kami lagi, Panginoon. Maisiksik namin sa aming puso at isipan, Panginoon, ang lahat po ng aming napag-aralan, Panginoon. Handa po kami, Panginoon, na sumunod sa lahat ng inyong mga tagubilin, Panginoon. At handa rin po, ako, Panginoon, na talikuran ang lahat ng mga paniniwala na dati, Panginoon, ang lahat ng mga gawain, Panginoon, na dati, Panginoon. Nakahanda po akong talikuran, Panginoon, upang makasunod po, Panginoon, ng inyong makasunod po ng inyong mga kagustuhan, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mabago lahat, Panginoon, ang aking sarili, Panginoon, ang aking puso at isip, Panginoon, na maging matapat na pananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at naway ang lahat po ng aking kaanak, Panginoon, ay makasunod din po sa inyo, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sa paggamit ninyo kay Brother Albert, Panginoon, na sila po nila, Sister Shirley, ang nagsusumika, Panginoon, na ako po ay matuto, Panginoon, at makaunawa sa inyong mga banal na salita, Lord. Lord, tinataas ko po sa inyo itong aming gawain, Panginoon, naway dumami pa kami, Panginoon, at magtagal pa, Panginoon, itong aming pagsasama ng aking mga kapatiran dito, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay magtuloy-tuloy po sa lahat ng pagkikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Naway kami po, Panginoon, ay magkahawak kamay, Panginoon, na susundin lahat ang inyong mga kagustuhan, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, lahat ng aking mga kapatiran dito, Panginoon, na nandito na may partisipasyon sa lahat, Lord. Naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, matibay na paniniwala, Panginoon, at naway kami po, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na makapaghanap buhay, Lord, upang kami po ay makatulong din po sa aming mga kapatiran na mga nangangailangan, Panginoon, at makapagsilbi din po sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami lagi, Panginoon, ng lakas na pangangatawan, Lord, upang magampanan po namin, Panginoon, ang inyong kagustuhan, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang lahat ng aming mga pamilya, Panginoon. Naway gabayan niyo sila lagi at proteksyonan, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, ang lahat ng pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon, na malayo sa aming piling, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang higit na makapangyarihan sa lahat, na
magagawa po ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga kabutihan, Panginoon. Naway mapabuti po lahat ang aming pamilya, Lord. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan. Pati na po, Lord, ang lahat ng aming mga kababayan, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway darating ang panahon, Panginoon, na ma-solve na lahat ang problema ng aming bansang Pilipinas upang ang lahat ng mga kapatiran namin, Panginoon, sa Pilipinas ay maibsan ang kanilang paghihirap at ang mga gutom, Panginoon. Naway gabayan niyo po, Panginoon, ang aming presidente, ang lahat ng mga kasamahan niya, Panginoon, na mumuno sa aming bansa. Naway gabayan niyo po sila, Panginoon, na makayanan nila lahat ang pag-aayos sa aming bansa, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga nagsasuffer ngayon ng mga kalamidad, Panginoon, lalong-lalo na sa gira, Panginoon, at ang lahat ng mga iba pang mga kalamidad, Panginoon, na naranasan, Panginoon, sa buong mundo, Lord. Kayo na po ang bahala, Lord, na gumabay sa kanila, Panginoon. Naway iligtas niyo po silang lahat, Panginoon. Alam po namin, Lord, na mangyayari lahat itong mga kasalukuyan na kaganapan ngayon sa mundo, Panginoon. Dahil yun po ay nasusulat talaga, Panginoon. Kaya lang, Panginoon, naway gabayan niyo po lahat, lalo-lalo na po ang mga bata at matatanda, Panginoon, ang lahat ng walang kakayahang mailigtas ang kanilang mga sarili, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman, Lord. Naway pagalingin niyo rin po sila, Panginoon. At naway hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, kami po ay muling magkasama-sama dito sa aming gawain, ang aming night of prayer, Panginoon, ang aming charity, Panginoon. Lagi niyo po kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, na mapapabuti, Panginoon, kaming lahat at ang lahat naming mga kaanak, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagtawag ninyo sa amin, sa paggabay ninyo sa amin lagi, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, at naway lagi niyo pong pakikinggan, Panginoon, ang aming mga panalangin, Lord. Maraming salamat po. In Jesus mighty name I pray. Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat. At hanggang sa isang linggo po, kayo po ay aming inanyayahan na dumalo sa aming gawain. May the God bless us always. Amen.